Magandang araw sa inyo. Topic natin, menopause. So ito po papakinggan ng mga kababaihan at ganun din ng mga mister. Pag sinabing menopause, unique yan sa bawat isang babae. Walang pareho ang nararamdaman. Pag sinabing perimenopause, iyon yung 2 hanggang 8 taon bago tuluyang huminto ang inyong regla. Pag sinabi namang menopause, wala na talagang regla sa loob ng 1 taon. At ang post-menopause, nararamdaman mo pa rin yung mga sintomas siguro in 10 years or yung sa iba, lifetime. So ipapaliwanag natin ano yung mga nararamdaman ng ating mga kababaihan. Pagtanong nyo ako anong edad kung kailan nagme-menopause, average 51 years old. Sa iba nagsisimula 46, sa iba hanggang 54 years old. May sinasabi, siguro mas maaga nag-menses, kaya mas maagang nawala ang regla or nag-menopause. Sa libro, sabi wala namang kaugnayan yon, so myth lang yon or paniniwala. Pero napansin nila yung mga mas may katabaan, mas matagal silang mag-menopause kasi yung fat nagiging precursor or nagiging pangtulong gumawa ng estrogen. So mas matagal silang may estrogen. So yung mas medyo heavy, may katabaan, mas matagal silang mag-menopause. Yung pagme-menopause, kasi yung ovaryo ng isang babae, doon ho nanggagaling lahat ng hormones natin, estrogen, progesterone, testosterone. So dadating ang panahon, pababa na ng pababa ang estrogen ng isang babae at hindi na rin siya maglalabas ng egg cell, kaya nagme-menopause na. Yung iba naman, nag-menopause, wala pang edad 40. So ito, maaga nag-fail ang kanilang ovaryo. Kaya tiyawag na premature ovarian failure. Ano ang mga gagawin? Ano ang mga tips natin kapag naramdaman nyo to? So ito sa ating mga kababaihan, ito po yung pwede nyo maramdaman. Magigain ng weight. So mapapansin nyo, bakit ang bilis ko yatang lumaki o tumaba? So, ang tip natin dyan, kung kakain kayo, mini meals o konti-konti ang kakainin pero madalas. Kasi, konti na lang ang energy requirement natin kapag tayo ay umiidad. So, bawas na sa calories kung pwede nga bawasan nyo sa maghapon. Kung dati 2,000 o 2,200 kayo, sana makapagbawas tayo ng 400 calorie dun sa need natin. Kasi bumababa ng 15% yung metabolism ng isang babae. Kaya mapapansin nyo rin, liliit na yung mga muscle kapag umiidad tayo. Pumapayat o lumiliit yung muscle, mga 7 pounds in 10 years. So, dapat kukontian na rin natin yung calorie natin, yung calorie o yung kinakain natin. So, ang tip natin, maliliit na portion lang ang kain. Tapos, kung pwede, tunay na pagkain. Ibig sabihin, tunay na gulay, prutas. Kung pwede, iwas. O kaya lang ngayon, lagi fast food kasi nagmamadali. Pero kung kaya nyo kumain ng tunay na pagkain, yun ang kainin natin. Number 2, bone loss. So, mas rurupok ang ating buto. Mga 15% ang nawawala dun sa bone natin sa loob ng 5 taon. So, kailangan natin ng calcium. Pwede sa gatas, makukuha yon. Yung gatas na pang-adult, pang-adult, pang-senior, or pwede rin naman kung iinom tayo ng calcium, mga 1,200 milligrams of calcium a day ang dapat nating kinakain. So, yung isang 500 milligram, pwede na yon kasi yung iba kunin natin sa gatas at saka sa mga kakainin natin. Kasi ang maganda sa calcium, piliin nyo yung may kasama na ring vitamin D. Kung vitamin D ang kailangan ng isang tao, 400 international units per day. So, kailangan natin yung calcium, yung magnesium, yung vitamin D para din sa ating ipin. So, sa buto at sa ipin para hindi matanggal o malagas ang ating mga ipin. Kasi mapapansin nyo, pag umiidad, parang mas mabilis nang mahulog ang ating ipin. So, kailangan yung dental health din natin punta sa ating dentista. Kasi pag may isang ipin na nahulog, luluwag na lahat yan. So, dapat lagyan natin ng pustiso or kaya yung mga retainers para hindi gumalaw yung ating mga teeth. Number 3, mapapansin nyo, manghihina kayo. So, dito natin kailangan yung mga exercises.
walking, swimming, tai chi, zumba na pang senior or pang yung near senior, yun po yung gagawin natin kasi kailangan natin ng ehersisyo. Pero yung walking, maganda na ho yan. Tapos huwag kakalimutan mag-stretching kasi malaking tulong ho yan para hindi sumakit ang ating buong katawan at ang ating mga kasukasuan. Tulog, mapapansin nyo, hirap na kayo lagi matulog. So ayusin nyo yung kwarto nyo, mas malamig, well-ventilated, tapos mas madilim, tsaka hindi maingay kasi konting kaluskos, magigising na kayo. So mas gusto natin yung ating pagtulog maging masarap para hindi tayo iinit ang ulo. Mas less yung anxiety tsaka yung mga agam-agam. Number 5, kailangan sexy pa din, hindi parang lola. Kasi daanin natin, kailangan yung pananamit natin medyo hindi na po uso ngayon ang mga menopause ngayon. Maganda na ang ayos nila. Hindi mo akalain menopause na. So, daanin natin sa damit, sa hairdo, kung kailangang magpakulot, kung numinipis yung buhok natin, pag-uusapan din natin yan. So, ayusin natin. So, graduate na kasi halos ang inyong mga anak. So, pwede na kayong magpa-parlor. Pagdating sa multivitamins, magkaroon ng isang multivitamins. Tignan nyo kung may vitamin C yun, may vitamin E, yun nga, vitamin D, calcium, at yung mga vitamin Bs. Kasi yan yung panlaban natin sa stress o sa init ng ulo. Tapos mapapansin nyo, may mood swings talagang sasabihin, bakit mabilis uminit ang ulo? Siguro may nararamdaman kasi. So, dyan natin kailangan yung mga vitamin Bs. Tapos napansin nila, pag meron ka ding calcium, mas hindi irritable ang isang babae. So, B vitamins plus calcium. Pagdating sa kutis, kailangan natin gumamit na ho tayo ng moisturizer, ng sunscreen, at ng eye cream. Actually, yung mas malalapot ng mga moisturizers at eye cream ang mas kailangan natin. Kasi, mapapansin nyo, magda-dry na ang inyong skin. Magsisimulang mag-dry na, tapos lalabas na rin yung mga wrinkles o yung kulubot. Kaya, kailangan mag-lotion sa buong katawan, moisturizer sa mukha, dun sa ating leeg, tapos lotion dun sa mga siko at sa buong katawan. Lalo na after pagkaligo para ma-absorb yung mga nilagay natin na moisturizers at lotions. Tapos, bantayan natin. Ito na kasi yung edad na nagkaka-cancer ang isang tao. So, self-breast examination, iwas tayo sa breast cancer o magkaroon man ng breast cancer, maaga malaman. Lagi po magpa-pap smear kasi kinakatakot din natin yung mga cervical cancer. So, mag-check po tayo palagi. Siguro kada 15 o katapusan ng bawat buwan para hindi nyo nakakalimutan. Check up ng buong katawan, pero yung pap smear, punta ho tayo sa ating OBGYN once a year for pap smear, tsaka yung breast exam na rin. Tapos, magdasal tayo, pray for peace, happiness, good health, para laging maganda yung aura natin. Ngayon, yung pagiging moody kasi, dyan makakatulong yung pagkain ng mas maraming isda. Kasi yung omega-3 fatty acid, nakakaalis din ng mga mood swings natin. So, yung paglalakad din. Pagdating naman sa vaginal dryness, talagang malaking problema, makati, masakit, at saka tuyong-tuyo. So, dito ho makakatulong yung mga lubricants, lalo na sa mag-asawa, yung may partner, bumili ho kayo ng mga lubricants sa ating mga botika. Ang pangalan ho niyan, KY Jelly, or marami pong iba't ibang brand sa ating pharmacist. Ipagtanong lamang sa mga botika para bigyan kayo. So, ito ho kailangan ng mag-asawa, lubricants. Tapos, kapag sobrang dry na, sabihin nyo sa inyong OBGYN, bibigyan niya kayo ng estriol vaginal cream. So, yun ho. Mas mabilis na rin tayo magka-UTI, magkaroon ng yeast infection. Kaya pag ganon, ito po yung binibigyan ng mga vaginal suppositories, yung mga Miconazole. Yan po yung mga iginagamot nila pag merong mga pangangati. Tapos mapapansin nyo, very dry na rin yung ating mata. So,
Dito ho, pwede yung mga eye drops, yung mga carboxymethylcellulose, tapos pati yung mouth natin, very dry na rin. So, mas iinom ng tubig. Kahit hindi ho kayo nauuhaw, every hour, uminom ho tayo ng water para sa ating mouth at para sa ating skin. Mapapansin nyo ho, ninipis na ang buhok ng isang babae. Yung pagnipis at pag-dry ng buhok, usually dito lang ho sa may bandang tuktok. Pero dito sa hindi ho nagre-recede yung hairline. So, ganun ho ang sa babae. Medyo numinipis yung kabuuan, lalo na kapag may lahi. So, tignan nyo yung magulang nyo at saka yung lola ninyo. So, pag napansin nyo na ganun, malamang ninipis. So, daanin na lang ho natin sa pagkulot para mas may volume yung ating buhok. At saka pwede rin natin bumili ng mga shampoo and conditioner na volumizing para mas maganda yung volume ng ating buhok. Kasi nga tawag din dyan androgenic alopecia, lahi. Kasi mas dumadami yung testosterone, mas bumababa yung estrogen. So, yung hair follicle growth natin mas matagal yung kanyang pagtubo. Tapos, mapapansin nyo, ito na rin yung edad na nag-high blood. So, kailangan magpapacheck ng ating blood pressure at magpapa-blood test tayo. Kasi, kapag bumaba ng estrogen, tumataas yung cholesterol, lalo na kung may lahi kayo, check ang blood pressure. Tapos sa blood test, isama ho palagi yung cholesterol, pati yung mga iba nating mga CBC, mga basic blood exam. Mapapansin nyo rin, parang mas mahirap ng magpigil ng ihi. Pagbahing nyo, may lalabas na konti, incontinence. So dito nakakatulong yung Kegels exercises. Ito ho, pwede nyo gawin nakaupo, nakatayo o habang may ginagawa. Pigil dun sa may bandang puwerta, dun sa may bandang puwet, 1, 2, 3, 4, 5, release. So gawin nyo po ito 10 counts. Minsan pag nasa traffic, nasa kotse, pwede nyo gawin. Makakatulong ho ito sa paglabas ng ihi. Kasi minsan bumahing ka lang or wala ka namang pag-ubo, talaga may tumatagas na ihi. So incontinence, so ang tawag doon. Memory problems, parang mas makakalimutin. So, gumawa ho tayo ng listahan ng mga gagawin natin, lalo na sa mga very important. Tapos yung mga night sweats, yung hot flashes. So, pag gano'n, lagi kayo may pamaypay, may electric fan. Tapos, para hindi magagalit yung mister nyo, sabi ko nga, kailangan malamig yung tulugan natin. So, dalawa lagi ang kumot. Isang makapal para kay mister. Pag nag-aircon kayo, edi sa kanya yung makapal para hindi siya ginawin. Sa'yo, manipis na kumot lamang. Tsaka yung damit pang tulog natin, cotton lang para laging masarap ang pakiramdam natin. Medyo mas mahangin. Tapos, dahil nag-gain tayo ng weight, sasabihin ng asawa nyo o ng mga anak nyo, ang lakas nyong maghilik. Kasi lumalaki nga yung neck natin. So, pag gano'n, tagilid lang para less yung hilik. Tapos, yung iba nakakaramdam po ng masakit na ulo. So, headaches, tsaka yung mga palpitasyon. Pag ganun no, pwede ho tayong mag-consult sa ating neurologist o sa ating family doctor, pati sa palpitation. Tignan lang, kung walang ibang mga problema. Baka yung heart, kailangan din natin i-check. So, yan po ang nararamdaman ng ating mga kababaihan. Maintindihan po sana natin. At doon sa ating mga ladies, sabihin nyo lang ho doon sa mga anak nyo, sa mister nyo, na ito yung nararamdaman nyo para may support system kayo. Positive thinking palagi, pray for your good health, for peace and happiness of the family. Maraming salamat po.